Magandang araw mga pare ko eh. Kailan kayo darating yung time na titira ako sa isang lugar na peaceful, may fresh air, tapos ang ganda ng view? Ay, ang gandang lalaki siguro ng kada gising ko nun. Ay. Pogi? Sige na. Boss, pwede sumama? Pwede. Yan. Ang script mo, ano? Paano naisip yun? Siyempre. Oh, hindi ko nakakuha na isa eh. At ayun na nga, yan yung dahilan kung bakit ako napadpad sa lugar na to. So basically, inaya ko ng kapatid ko at ni Tita Oli, dito lang yan sa province namin. Ito yung Panuluyan Farmstay. So located siya sa barangay Masalukot, Santa Cruz, Marinduque. At anong ibig sabihin ng babae niya? Pangalan lang po ng samahan. Oh. Ay, kadami mo pagpipilian ayo. May pulburon, may mani, may prutas. Ay, pampulutan, ano Alvin? Andyan din si Jess. Pati ang kanyang iniirong na si Katkat. Kompleto. And we are now entering Panuluyan Farmstay. Unahan mo na, Tita Oli. Oh, meron silang mga dito. So, bale, parang ito yung kanilang receiving area. So, meron din silang mga products dito na nakadisplay. But I have no idea kung sa kanila ba mismo yung products na yun or binili na sa iba. Please comment down below kung may idea kayo. So ayan, mag-start na po ako, sir, ma'am. So ayan, masaganang araw po sa inyo. Welcome po dito sa Island Harvest. Ngayon lang ako na-curious magkaiba ba yung Panuluyan Farmstay at yung Island Harvest? Ha, hindi ko na itanong kay ate. Ate, ano ba pagkakaiba nun? Te, ay busy siya. So ayun, natapos yung almost 5 minutes na orientation at briefing regarding sa kanilang farm. Basically, mga guidelines lang yon, mga do's and don'ts at regulations while you're staying sa kanilang farm. At eto na, diretso na kami sa pagtutur sa kanilang farm. At ayun, highlighted nga pala sa orientation ni Ma'am Sheena na hindi daw sila resort, kundi farm. Pero feeling ko, kapag kayo na naka-witness, talagang para siyang resort. Kulang na lang talaga dito is pool. Napakaganda naman talaga mga pare ko eh. Promise. Nakikita ko lang din ito sa ibang mga vloggers eh. Nga pala, hindi ako nagpakilala. Ako nga pala si Joey. At napakatamad kong tao. Pero hindi ako vlogger Pero katulad nga na nasabi ko, ang dami ko nakikita ganito sa ibang vlogs. At sabi ko, one day, isang araw lang talaga. Sana, I'm hoping na makaranas ako ng experience na katulad ng ganyan. Hi! And finally, sa wakas, na-experience ko siya. Pakiramdam ko ng mga oras na to. Living like a millionaire. Wow! Pera na lang talagang kulang. Yayaman na ako. So, meron nga pala kaming dalang sariling sasakyan. So, 1.5 hour yung biniyahe namin from municipality ng Mugpog papunta dito sa Santa Cruz. Pero kung kayo ay mga turista galing sa labas, from Balanacan, I think more or less 2 hours. What do you think? At ayun, meron nga pala nag-comment dito sa video na to. Comment ka agad, ikakagawa ko lang. Kung tatanungin ninyo kung magkano na may nagastos dito, syempre kaya nyo. Kung ano may pera, nakaya ko eh. Kayo pa ba? O diba? Kidding aside. Pero sa tingin ko, mga 5 to 6,000 ata. Asan dumaan din eh? Meron yung tagarin ha. Yung mga di tagarin, hindi pwede. Ang sarap naman ng upo ni Tita Oli. Ang ganda oh. Bale, ito nga palang kinuha namin package ay sa LBC pa. Ibang package yun. What I mean is, dalawang accommodation, may sarili ng CR, may shower room, at merong kitchen. Social, diba? Hay! CR oh. Tingnan natin. Oh, diba? Tapos, ito, shower room. Kasi obvious naman dito. Tapos ito, dapat dito sabay ang babae at lalaki. So, mandatory yan. Joke lang yan So, titingnan natin yung kanilang toilet. Nice! Ano siya? Malinis. And napakasimple. Sara natin to. So, ito. Para saan to? Wow! Galing. Tingnan natin ang kanilang shower room. Baliktad. Wow! Meron silang heater. Ayan yung kanilang shower. Meron silang mini at
Mickey. Ikakornihan ko talaga. Ooh. Yung flooring nila, oh. Napakasimple lang. So, kung meron kayong itatayong bahay, napakaganda nung kanilang idea. Parang nangingitim na ako. Kitchen. Wow! Tinan mo naman ang ano? Ako na naman susunod. Si Kat. Yung chandelier nila, ang ganda oh. Pangarap ka na lang ba o magiging katotohanan pa? Talagang sinagad ko yung experience ko dito. Napakaganda. Alam nyo, lagi ako naghahanap ng mga inspiration at references ng mga magiging bahay ko in the future. At isa ito sa mga pegs at references ko. Darating din ang araw. Sipag lang kapatid. Ito na yung pinaka-paborito kong part kapag lumalabas. Ang kumain. Ready na ang aming mga pagkain. Doon ka sa dulo. Wala kang kapartner. Hindi ka naman sa... Kakakain ko lang ng grilled pusit. Andito na naman. Halo-halo. Sarap din mga pare ko. At ang galing ng kanilang utensils, oh. Utensils. Gawa sa coconut bao. Tapos sa kahoy yung kanilang spoon. Galing, no? Isang tosilog daw po, boss. Dine or take out? Siyempre, hindi ko na nakunan yung pagkatapos namin ng lunch. Kaya gabi naman. Ito nga pala si Pushap. Ayan, no? Apaka-cute siyang kumukuha ng mga order namin. Manghang-manga talaga ako sa kanilang interior design. Bali dito yan sa kanilang kitchen. Dito na rin kami kumakain. Yan, napakasimple lang. Diba? So, eto ang highlight ng pag-i-stay namin dito sa farm. Magugulat kayo. Parang ganito. Wow! Ano yan eh? Ano yan? Masayip. Bago pa yan ano? Hindi, 2013 pa eh. Wala ba nung mas luma? Mga 1989? Diyan na pala yung vlogger. Ay, eto talaga yung sabi mong, ay sulita at namang ganda. Naka-bonfire, may projector, movie, at food trip. Boss, kamusta? Okay lang. Ayos lang. Andito ako sa tuluyan. Yan. Tuloy lang kayo dyan. Annabelle. Ang gandang experience pala no. Magbo-bonfire ka, lalo na sa gabi. Tapos may movie, yung movie, si Annabelle, The Conjuring. Tapos ang dami nyo, umiinom ng konti, bagya lang naman. Ramdam na ramdam mo yung horror movie scene. Maituturing ko talaga itong one of the best experience ko. Salamat, Tita Oli. Salamat, kapatid. Salamat sa inyo mga parikoy. God is good all the time. All the time, God is good. Hindi nga pala ako vlogger. Pero follow nyo na din. Salamat po sa panonood.